So ito, mag-CVT cleaning tayo ng MXI 125. So yan yung mga kailangan nating gamit na para makapag-CVT tayo. Unang-una, yung 10mm na socket or 10mm na T-range. Pangalawa, 8mm na socket or at 8mm na T-range. Tapos ito ay 17mm para sa socket ng pulley, sa nut ng pulley pala. Tapos 14mm para sa bell nut. Kamali lang ako ng dampot dito. Tapos ito yung para sa torque drive nut, 39mm. Vice grip, pantanggal ko ng clutch spring. Dito kasi ako sanay. Tapos yung impact. Pag wala kang impact, pwede yung Y-tool. Yun. So para mapabilis lang, mag-impact muna tayo ngayon. Tapos ito, grasa, kailangan natin high temp, dishwashing liquid or CVT cleaner, pwede ring degreaser, pwede ring gasolina. Kung depende sa lilinisin mo. Tsaka ratchet pala, kailangan natin kapag Y-tool ang gagamitin natin. At kung wala tayo nung impact drive. So tara, simulan na natin magbukas. Unahin natin tong 10mm na socket para sa 4 na tornilyo dito sa cover niyang plastic. Yung dalawang tornilyo dyan mahaba sa parteng kaliwa, tapos sa parteng kanan dalawang maliit. So yun, tabi natin. Ngayon naman babaklasin na natin yung plastic cover niya. Pakita mo kung sino ka. Ayun, nakita na. Nakita na ang dumi. Yung foam na yan, tumigas na siya sa sobrang alikabok. Kita mo kahit yung alikabok ayaw na tumalsik. Tapos tanggalin natin yung air duct sa taas. Daanan ng hangin yan eh. Tapos ang sunod natin ay yung hose ng gear oil. Para nakakonect kasi yan sa crankcase cover. So kailangan natin tanggalin. Tapos yan, kunin natin yung 8mm na socket. Tsaka T na 8mm. So tanggalin natin. Kaya pala ako may T na 8 kasi yung part na yan hindi makapasok yung barrel, kailangan talaga yung T. So yan, hirap tanggalin yan kasi may dowel yan eh, matigas. So ang ginawa ko, tinawag ko yung kasama ko. So yun, tinawag ko na ang kasama ko, ang nag-iisang Boss D, Boss Doy. So papalo ko sa kanyan. Actually kaya ko naman yan mag-isa. Ang problema, natatakot ako kasi baka malaglag yung crankcase kasi wala ng tornilyo yan eh. So nagpaalalay lang ako para hindi malaglag yung cover. Tapos yun, kuha tayo ng 17mm na socket para sa pulley nut. Yan. Pirahin mo, karding. Tapos may nut nga pala yan. Nut, washer, at saka parang pamaypay ba ang tawag dyan. Nakakonect yun sa kick para pag i-kick mo. Yan. Yung washer na yan, may palatandaan yan. Mamaya ipapaliwanag ko. Tapos yan, tanggalin naman natin yung bell nut. So mali na naman yung hawak ko, dapat 14. Sino ba kasi naglagay ng 24 dyan? So yun, yan, hawak ko na yung 14. Luwagan na natin.
Okay. So, tanggalan natin yung spacer niya. Naka-regrove na pala tong bell ng MXI na to. Tapos yung kanyang torque drive nut ay JBT na rin. Tanggalin na natin lahat ng pyesa. Tapos, i-check natin isa-isa mamaya kung may dapat ba tayong palitan or wala, or linis lang. So, yun. Tabi muna natin itong mga gamit na to. Kailangan natin tanggalin tong torque drive nut. Kunin natin yung 39mm. 39 to tsaka 40. So, hanapin mo yung pinakamasikip. Kasi baka yung 40 ang magamit mo. So, yan. Tanggalin natin. Ingat kayo sa spring yan kasi sobrang haba ng spring niya. So, baka tumalsik. Yan yung kanyang clutch. Ang kapal pa ng clutch niya. Ilang taon na tong motor na to. Matibay talaga piyesa ng MXI. Tsaka malapad siya. Ang problema, wala siyang kapareha sa mga bagong motor na clutch. Tsaka yung spring niya sobrang haba oh. Kaya wala masyadong issue ng dragging ang MXI eh. So ito naman yung kanyang torque drive. Kalasin natin. Tumatagas na yun lang sa gilid. So kailangan palitan natin ng o-ring mamaya. Yung female na torque drive. So tanggalin natin yung spring seat. Ikot mo lang yan. Pataas. Yan. Tapos check mo minsan kasi may gas-gas na yung loob ng spring seat. Kailangan mo ng palitan. Hanap tayo ng long nose. Pantanggal. So coveran muna natin kasi may mga grasa na to eh. Baka madumihan yung lamesa natin. Tapos yun, tanggalin natin yung 3 pin niya. Ayun, tumulo agad yung gasolina tuloy. Yung grasa. Parang naging tubig na yung grasa niya. Yun ang hirap pag hindi high temp ang gamit mo eh. So yan yung 3 pin. Lock niya yan. So tanggalin na natin yan. Tapos maaangat mo na siya. Matanggal mo na yung female sa male. Yan yung female. Yan yung babae. Tapos yan yung lalaki. Alam mo na kung bakit. So yun. Lilinisin na natin yan. Check muna natin tong kanyang drive phase. Kung may bewang, wala. So okay to. Linis lang. Ito naman kanyang pulley. Kung may bewang, wala din. So okay. Linis lang. Yung bushing, check nyo. Baka alog. So ito ay intact pa rin. So good. Backplate. Kung umaalog. So wala. Okay yung kanyang pulley slide. Tanggalin natin. Check naman natin yung bola. Yung mga bola, check nyo kung bilog na bilog. Pag may konting gas-gas, palit na yon. Kasi hindi na siya makaikot sa loob. Yung belt, babaliktarin mo siya. Yung pagitan niyan, dapat wala siyang masyadong crack. So, ito, wala pa. So, pwede yan, linis lang din. Yung bell, wala namang problema to, linis lang talaga. So, start natin, linisan. Itong crankcase naman, wala naman siya langis. So, papanlinis ko dito sabon lang. Hindi na ako magdi-degreaser. Tapos, linisan na natin yung panggilid natin. Ito, degreaser yan. Lagyan natin tubig. Tapos, unahin ko dyan yung mga alikabok lang. Yung mga may alikabok lang. Yan, brush mo. Mas gusto ko kasi yung degreaser na may sabon kasi natanggal niya talaga yung grasa. Yung iba nagagasolina, so hindi ko kasi trip kasi unang-una magastos magkano gasolina. Hindi katulad nitong Joy at saka degreaser, mas mura. Eh okay din naman natanggal niya rin yung grasa. Pero kanya-kanya rin tayong diskarte. Yung iba mas gusto nila yung gasolina. Kanya-kanyang trip lang. Tapos yan. Linis ng bola. Laban natin na parang damit. Brush konti.
Tapos banlaw ulit. Okay na yan, parang bago na ulit. Okay. Next, yung backplate. Ito backplate to, kadalasan to talaga merong parang matigas na goma na ano yan eh. So, kailangan puruhan natin ang linis dyan. Nilagyan ko rin pala ng konting degreaser yan para matanggal pa rin kahit papaano. Para siguradong walang grasa. Linis, okay na rin yan. Okay. Spring. Haba talaga ng spring ng MXI oh. Mas mahaba pa sa spring ng Aerox. Kaya walang, sa dami ng motor na nagpagawa sa amin, wala pang nagre-reklamo sa akin na MXI na nagda-dragging. Siguro dahil dito sa spring na to, kasi nga sobrang tigas. Next naman natin yung pulley. So yung pulley na yan, may oil seal yan. So may grasa yan sa loob. Pwede mo siya lagyan ng grasa kasi may oil seal siya, hindi siya lalabas. Safe. Linisin natin yung bushing. Sure natin na makinis yung loob para ang ikot niya smooth sa sigunyal. Okay na rin yan. Tapos pulley. Yan. Babaran muna natin. Tapos ito, kalasin natin to. Tanggalin natin yung shear clip. Tinatakpan ko yan kasi baka tumalsik yung shear clip. Hindi ko makita. Malayo kasi tumalsik yan eh. So, yan. Tanggalin natin yung tatlong shear clip. Pag natanggal na yung tatlo na yan, maaangat na natin yung parang pinakalock niya na bilog din. Yan. So, pag natanggal mo yan, tanggalin mo naman yung spring. Tinry ko lang gumamit nung parang pantanggal ng shear clip na yan. Pero kadalasan vice grip talaga gamit ko. Mas sanay kasi ako dun eh. So, tanggalin natin yung clutch lining. Yung clutch damper. Yan, linisin natin. Yung shear clip tabi natin kasi mahirap maghanap niyan eh. Linis. Ito medyo may grasa. So, puruhan natin ito ng degreaser. Hindi naman siya grasa na grasang-grasa talaga. Sa damper, lagi nyo check. Kailangan yung damper bilog na bilog pa siya. Minsan kasi paglaspag na yung damper, yung kanyang clutch lining hindi na makapasok or tabingi-tabingi na yung pasok niya sa pag nagsasara siya doon sa kanyang pinaka base. So dapat yung damper nyo laging bilog, laging intact. So yan, banlawan na natin. Ito naman yung male na torque drive. CVT ko to kasi maraming grasa to eh. Makapatagal ako sa sabon pag sabon ang ginamit ko. So yan, linis lang. After nyan, punas na. Pwede na punasan yun kasi sigurado tanggal na yung grasa nun eh. Yan, punas. Okay, linis. Tapos yung kanyang spring seat. Yan, linis din. Kinukuskus ko lang para mabawasan yung kalawang sa ilalim. Ayoko siya liyahin kasi baka hindi siya mag-match dun sa female na half sheave. Baka dun pa magka-problema. So nilinis ko lang siya tsaka binawasan ko ng kalawang konti. Tapos dito, ang susunod ko na yung female. Itong female medyo malala. So tinanggal ko muna yung o-ring kasi baka mamaga.
Ayan, dalawa yung o-ring yan, taas tsaka baba. Ang pinalinis ko na dito nung una, CVT muna, pampalambot. Kasi makapal yung grasa eh. Tapos kumuha ako ng mahiwagang gasolina. Yan. Para mas mabilis siyang umagos. O, saglit lang. Linis agad. Konting hokus-pokus lang. Linis ng 3 lock. Kus para pabawasan ng grasa. Ayan ang ayoko sa grasa na hindi high temp eh. Parang nagiging tubig siya sa huli. Tapos ito naman, gamitan natin siya ng cordless drill. Tapos meron ako nabili sa Lazada na foam tuloy. Yung brush na bilog. Yan, unahin ko lang muna yung maliliit kasi hindi makapasok yung brush doon eh. Sa mga sulok-sulok. Tapos yan, panlinis ko. Binili ko yung brush na yan kasi sa mga NMAX Aerox, ang tatalim ng crankcase nila, ilang beses na kami nasusugatan. So bumili ako ng ganyan para maiwasan yung sugat sa kamay. Sobrang talim talaga. Hindi mo napapansin, nahiwa ka na. Tapos yan, sabon lang pinalinis ko dito kasi alikabok lang naman ang meron dito. Yung medyo maitim lang siya pero hindi siya grasa eh. Ano siya, parang mancha. Tapos yan, balawan na natin. Tapos hangin. After nyan, buuin na natin to. Spring seat, clutch, yan, pagsamasamahin natin sila. So unahin muna natin tong park drive. Sa park drive, lalagay lang natin yan dyan sa pagsasamahin ulit natin sila, male tsaka female. Nagkaasawa na ulit. Hanapin natin yung butas. Yun, pag sumakto na yung butas, ilalagay mo na yung kanyang lock. Yan yung lock nya. 3 yan eh. Okay. Tapos pag nalagay mo na yung lock, yung gilid nya, ayan, natanggal yung isa. Ayan, balik natin. Parang pause na yung boses ko. Ayan, lalagyan na natin siya ng grasa. High temp yan na top 1. Yan yung mga ginagamit namin ngayon eh. Kasi magandang feedback sa amin. Sa mga natatanggalan namin ng ganyan, okay pa rin siya kahit nagamit na ng ilang buwan. So lalagyan lang natin yung space na yon sa ilalim. Yan. Yung sakto lang na magkaroon siya. Yan, 3 part yan lalagyan natin. Tapos last one. Make sure nyo na nalagay nyo yung oil seal ha. Ay, oil seal tuloy. O-ring. Yung 2 o-ring. Taas tsaka baba. Pag hindi nyo na ilagay yung 2 o-ring na yun, sasabog yung grasa na yan sa labas. Lalabas siya dun sa spring seat. So yan yung 2 bagong o-ring. Lalagay na natin siya. Yan yung maglalak para hindi lumabas yung grasa. Kasi iikot at pag nag-ikot na yung torque drive, yung mga grasa na yan kakalat dun sa loob. So kailangan meron siya para hindi makalabas. Tapos saka natin ilalagay yung spring seat. Yan yung inuupuan ng center spring. Ikot-ikot lang din siya hanggang sa lumubog, hanggang sa lumapat siya. Tapos i-open at close natin siya para yung grasa sa loob kumalat.
Tapos lagyan na rin natin tong kanyang torque drive bearing ng grasa. Yung sakto lang, huwag masyadong madami kasi pag sobrang dami, tumatapon dyan sa labas, baka pumunta sa belt or pumunta sa lining. Yun, magkukos din ang dragging yun. Kaya yung sakto lang siya na doon lang siya paikot-ikot yung grasa. Tapos punasan natin yung excess. Tapos yan, okay na. Baba natin. Lagay natin yung teka, buuin muna natin tong clutch para dire-diretso tayo mamaya. Kunin natin yung 3 pirasong clutch damper. Lalagay natin yan. Parang guide niya yan tapos pinaka-lock niya na rin. Parang hanggang dun lang yung lining. Yan. Yung kanal na yon, dun pumapasok yung damper. Yan dyan. Kaya dapat laging intact siya. Para pag pumasok siya suwabe. Pagka luwag kasi yan, malikot yung lining. Ilagay natin. Last one. Sunod naman natin lalagay dyan yung clutch spring. Sa clutch spring, sinubukan kong gamitin yung pantanggal ng circlip. Nakita ko lang kasi yon. Sinubukan ko kung mas madali. Kaso parang mas nahihirapan ako gamitin. Hindi ko alam. Baka hindi ko lang alam yung tamang paggamit. Yan. Ilagay ko naman siya pero hirap ako. Yung maiksi pala, yun muna ang una nyo ilalagay. Tapos yung mahaba, siya yung hihilahin yung papunta doon sa dulo. Sa kabilang lining naman. Ayan, nahihirapan ako. Struggle. Gagamitan ko na kung saan ako sanay. So, dyan sa vice grip talaga ako sanay. Ipitan po lang siya sa pinakataas. Tapos, ayan, ba't mo tinago? Yun, nakakabit na. Ayun. Make sure nyo lang na nakalapat na talaga yung pinaka-hook nya. Yung hindi na siya matanggal. So, yun. Ipitin nyo lang ulit yung pinakataas. Konting tulak. Shoot. Mas sanay talaga ako sa vice grip Hindi ko alam kung bakit. So, yun naman yung cover na ilalagay natin dyan. May palatandaan yan. May tuldok dyan. Yan, tuldok yan. 3. Yan yung ibabaw. Ang likod nyan, palubog naman. So, yung may tuldok, yun yung ibabaw. So, salpak natin yan. Tapos, lagay natin yung 3 circlip plug nya. Sablay. Pinukpok na. Make sure nakalock siya. Yan ang maganda sa stock na circlip. Hindi siya bumubuka. Hindi katulad nung nabibili. So yun, lagay na natin tong spring. Isa to sa mga pinakamahirap pag hindi ka sanay. Sa akin, ginagamitan ko to ng pinagbabawal na technique. Footwork. Or kung may kasama ka, pwede mong pahawakan sa kanya. Tapos medyo tagalan mo yung paglalagay ng thread para mahirapan siya. Tapos, higpitan na ulit natin siya. Make sure na dapat nalapat yung socket bago nyo siya higpitan. Okay. Tapos na. Tapos, set up na natin tong pulley set. Lagay na natin yung flyball. Meron ako nakikita yung mga flyball nila nasa kanan yung mabigat, nasa kaliwa yung magaan. So ginagaya ko lang. Hindi ko alam kung effective talaga yon kasi minsan naglalagay nga kami iba-iba ang sukat. Siguro may dahilan din sila kung bakit gano'n. Tapos lagyan natin ng konting grasa to. Okay lang to lagyan ng grasa kasi may oil seal to.
Hindi lalabas ang grasa dito kahit anong mangyari. Pwera na lang kung sira yung oil seal. So yan, salpak. Okay na. So kabit na natin. Unahin natin yung pulley. Yan, salpak natin yung pulley. Tapos lagay natin yung belt sa torque drive. Yan, pisilin lang natin, kailangan nakalubog yung belt. Yan, kailangan ano siya, lubay ba tawag doon? Para pag nilagay mo yung drive face, hindi niya maipit yung belt. Yan. Kailangan lubay siya. Tapos lagay natin yung para sa kick. Tapos yung washer na sinasabi ko. Yan, may letter O dyan. Yung O nakaharap sa'yo. Ibig sabihin outside, facing outside. Tapos yan. Make sure na hindi nakaipit yung belt. Yan, umiikot. So, kailangan muna natin siya paandarin bago natin ilagay yung crankcase cover kasi baka maipit nung crankcase cover yung belt. So, kabit muna natin yung belt. Higpit. Okay. Check muna lahat kung okay. And then, saka natin paandarin para umano yung belt. Yun. Okay. Laban na to. Salpak mo. Salpak mo na, Jaime. O, yan. May dowel lang yan. Kaya medyo kailangan nakasakto yung dowel, nakasakto yung bell. Pag lumapat naman yan, lagay mo lang yung foam. Yung foam natin kanina na sobrang dumi. Tapos lagay natin lahat ng 8mm na bolt. Hindi ko alam ang sukat nito, 6x20 ata to or 6x30. Pare-pares naman ang sukat niyan maliban dun sa gitna. Yung sa gitna mahaba. Pero sa lahat pare-parehas lang siya. Hindi ka malilito. Angat natin. Tapos yung cover niya. Pwede natin. Yan yung mahaba sa gitna. Tapos yan, higpitan niya na lahat. Pag naghihigpit ako dyan, ginagamitan ko lang siya ng barel pero hindi ko siya hinihigpitan na sagad. Minamanual ko pa rin siya pag sa higpit para mas matansya ko yung higpit na sakto lang. Kasi pag sa baril hindi mo malaman yung higpit niya baka sobra na. Baka mamaya ma-lost thread yung mga tornilyo. So pampabilis ko lang yon pero yung paghihigpit ko sa T-wrench pa rin ako gumagamit. Okay. Balik natin yung air duct hose. Tapos yung hose papuntang gear oil. And then kabit natin yung plastic last one. Yan, dalawang tornilyo na maikse sa kanan, mahaba sa kaliwa. So ayun, natapos din natin ang ating CVT cleaning ng MXI 125. So thank you po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit papano. And please like and subscribe sa aking channel. Thank you. God bless.